4 p.m. We're bringing developing news. And the stories behind the headlines. This is StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. Some stories you're watching this Tuesday, April 15. Senator Amy Marcos says VP Sara Duterte endorsed her out of friendship, not as a reward for hearings on former President Duterte's arrest. The lawmaker also shared that despite the issues between their families, her friendship with VP Sara has remained strong. She admits her relationship with President Bongbong Marcos is strained, but hopes that he will not take the Vice President's support against her. For its part, Malacanang said President Marcos is against negative campaigning, especially when it spreads quote-unquote fake news. This follows the campaign video featuring Vice President Sara Duterte and Senator Amy Marcos, which we just mentioned, both of whom wore black and which they called the current color of the country. But Palace Press Officer Claire Castro said the video's message reflects the previous administration and not the current one. The Philippine Coast Guard deployed Islander 4177 this morning to monitor a Chinese research vessel spotted off Batanes. The aircraft detected the vessel around 8 a.m., about 78 nautical miles northeast of Itbayat. Coast Guard aviators tried to contact the crew by radio but got no response. They claim the ship has no authority to conduct research in Philippine waters, calling it a violation of the United Nations Convention on the Law of the Sea, or UNCLOS, and the Philippine Maritime Zones Act. And Google Maps now shows West Philippine Sea over waters west of the Philippines. The label appears near Palawan, distinguishing it from the South China Sea. The update came after the passage of the Philippine Maritime Zones Act, signed into law last year. The law formally defines the West Philippine Sea as covering the Luzon Sea, the Calayan Island Group, and the territorial seas of Bajo de Masinloc. Google has not yet released any statement on the change. And joining us today via remote, there you go, StoryCon's resident political pundit, Tito Ronald Llamas via Zoom. Ronald, yun. Magandang hapon. Magandang hapon. Uy, Ronald, At saka Ami, at saka Ed. Uy, Ronald, nagpaalam ka ba? Na-remote ka lang? Oo, paalam ako. Hinanap ko ng principal. Hindi na nga sa principal, sa school administration. Oh, yun. So technically, AWOL, absent without official leave yan. Ano ba yan? Oo nga eh. Bawas sweldo yan. Bawas sweldo, bawas TF yan. I'm willing to bear the consequences. Naks naman ha. Naks. Naks ha. And of course, from the Philippine Star, Editor-in-Chief, Ami Pamintuan. Hi, Ami. Hi, happy Tuesday, everybody. Happy Tuesday. Oh, isang araw na lang. Oo nga, bakasyon na. Teka, para sa Isang araw na lang, what? para sa mga hindi nakakaalam, hanggang Wednesday lang po kami, baka Webes hinahanap nyo kami. Yes. Okay. Hanggang bukas lang, Sorry hanggang bukas. Sorry ito lang yung holiday kung saan nakakapag-holiday talaga kami. Oo nga, no? The only holiday in the year Oo. na wala tayong work. Oo, kasi Pasko, andyan kami. Oo. New Year, Kami andyan rin, kami. 2 Di ba? days. Di ba, Ami? The only days of the Oo. year na no publication. Oo. Di ba? Ang lungkot lang kung kailan namatay si Kristo sa kalanta nakakapagpahinga. Saan ba kayo mag-Holy Week? Saan kayo mag-Holy Week? The best Wala, place to dito lang be. The best place Metro to be. Manila. There you go. Exactly. Sabi ni Ami. Exactly. Yes. Ang saya ng Kasi Metro walang Manila. tao. Pag Oo. walang... Sa pag walang Boracay, bawal ang party sa Good Friday. Bawal po kami. Hindi mo siguro bawal. Bawal, binawal ng Malay government. Paano ang bawal? You cannot what? You cannot smile? Bawal daw mag-party. Paano? Lahat nga ng tao nagpunta doon para mag-party. Di ba? Uy, pero iba na yung Boracay ngayon. Dati kasi it was a party place. Ngayon, more of a family-oriented Ah, ganun? siya. Hindi na- I Oo, haven't mas been there tahimik since- na siya since President Duterte shut it down in 2016 ba yun? I haven't been there 2017? since the 1990s. Ayun. Maybe it's now Sama ka, sama ka Ed. chance to Magmamotor go. ako. Ha? Sumusumama, magmamotor ako. Saan ka punta? From here. Dito lang, paikot-ikot lang. Manila, Tagaytay. Dahil Manila, panahon na Walang traffic eh. Kaya nga. Ito yung panahon na walang traffic. Yun ang na-miss ko sa pandemic. Nakakapagmotor ako sa Metro Manila, walang traffic, walang katao-tao. That's, Parang zombie apocalypse. sa Harley mo ba yan, Ronald? Sa Siyempre. Harley? Oh, yeah. Siyempre, Nakita mo naman sa viewers what your Harley looks like. Patboy. Patboy yan. Patboy or Sportster. Ma-imagine mo si Tito Ronald naka-leather jacket.
Ay, nako. Parang si ano, Parang no? yung one, Tsaka parang yung naka-leather telepo pants. ni Amy. Parang Kahapon. Senator Ivy. Itim. Ganon. Itim. Oh, ay, Maganda din yung ganda ng reaction segue ng niyo, ah. Malacanang, ano? Maganda rin yung reaction ng Malacanang, eh. Maitim daw nung panahon ni Duterte at ngayon pumuputi na. Pumuputi na, kailangan na lang daw konting sun bleaching. Ayun na nga. Look at our strap. Nakakatawa. Yan yung memes ngayon. Uniteam. Itim. Oo nga, eh. Naging Sino ba may uniteam. sabi niyan? Si Claire Castro? Yung ano, yung response ng Malacanang, baka si Claire nga. Let's show the Nakaupo lang video siya, siguro Maria. para so the people who haven't seen it can have an idea what you're talking about. Iba kasi yung iba yung response ni Toby Chaco, yung campaign manager ng ng Alyansa Administration Slate. Yung kanyang response ay Politics is okay addition. lang, positive yan, addition yan, etc. etc. Yan. That's the Parang, video. Kaya ang hindi reaction maganda ng para sa Malacanang presidente. dito sa sa unit team. Ang reaction ng Malacanang is to this campaign na itim daw ang kulay ng panahon ni Bongbong Marcos. Mas okay yun. Ano nila? Mas okay yun. Yung reaction ni Toby, yung sa kay Camille Villar sa kayang pag-endorse kay Amy, na who's no longer part of the coalition anyway. Yeah. But Positive daw dahil addition daw yun. So, Very cynical dahil parang walang batayang prinsipyo, walang batayang plataforma, walang batayang vision, no? Panlang Si addition Ronald lang. naman, nasa ang planeta ka ba, Ronald? Hindi pero, nga cynical yun eh. yung Glass public? half full nga yung tingin niya parati. wait lang. Tsaka aaminin mo ba yun in public? Lalo na after yung nangyari sa Unity. Oo. Wait lang, Ronald. Diba? After yung nangyari sa Unity, aaminin mo na, uy, walang prinsipyo dito, walang higher purpose, puro lang to. Puro addition lang. Ronald. Lalong-lalo na Ami, yung presidente, todo yung banat. Diba? Binanatan niya tungkol sa tokhang, binanatan niya tungkol sa mismanagement ng COVID na ang daming namatay, binanatan niya tungkol sa corruption, binanatan niya na ito yung mga drug lords na ipinalit sa mga pinapatay na drug. Very antagonistic yun, ha? Kaya hindi maganda na sasabihin mo lang na okay lang. Dahil yung nag-endorse, gustong ipa-assassinate yung presidente mo. Diba? Yeah, Tapos Ronald. sabihin mo, okay lang, it's just addition. Oo, Ronald. Medyo hindi maganda yung dating nun, ha? I can imagine ano yung pakiramdam ni presidente. Oo. Na okay lang yun. Parang ganun. Ronald, let's take a step back nga. Give us the, ano bang, when Harry Roque said, politics is addition after all, for the benefit of our viewers, what do you think he's trying to say here for those for those who can't connect the dots? Ano ba But yung- una, hindi siya original. Baka isipin nila, yan ay original statement ni Harry Roque. Matagal na sinasabi yan. Kalawa, ay ang sinesecure kasi ni Sara, yung mga boboto in support of her during the impeachment. So nagbibilang na siya ngayon ng mga senador niya na ia-absuelto siya. Yung mga senador naman ay ba't ka magpapa-endorse sa isang vice president na nakasalang sa impeachment? Hindi rin maganda para sa iyo, 'di ba? Yes, nakakadagdag sa iyong boto. Yes, cynical yung ating politics. Yes, dati namang sumusuporta yung mga bilyar sa mga Duterte. Pero medyo mahiya naman tayo ng konti. Konti lang. Kahit hindi katulad ni Ed, ni Ami, at saka ni Reg, na malaki yung hiya. Kahit Talagang pa pinag mo pa paano, kami. mahiya naman tayo ng konti. Kaunti lang. Konti lang, konti lang. Si Harry had a statement earlier about itong endorsement. Do we have the video of Harry? It's a very short clip. Ang tawag niya, mangga. Oo nga. We were talking about this before we went to Wala. air. Sabi ko, ano yung reference? May hidden meaning ba yung mangga? O yung mangga. May alam ka ba? Sa pagkagamit doon ni VP Sara ng mangga noon, yung kumakain siya ng manggang hilaw, ang reference doon is manggagamit. Manggagamit. Yun pala yung ano. Yun ang meron pala interpretation reference si Ari. doon. May,
May sariling Kay BP, interpretations. I will not Sara go into yun, that. oo. I will not go into that. Kung yun kung yung tropa nila, pare-pareho ibig nila sabihin. Yun ang reference nila doon. Pero interesting yung sabi ni Harry kasi na, Manggagamit. na parang hindi ka namin pinapatawad, hindi kami happy sa'yo. We'll just do it because it's Sarah who's Don't asking mistake us us Yes. voting for you as support for you. In short. mas maanghang lang pagkakasabi niya. Yung lolo ko kasi, ang ibig niya sabihin ng mangga, pag namumunga yung puno ng mangga, binabato. So, ibig sabihin, meron kang positibong output. Yun ang simbolo sa lolo ko ng mangga. Yeah. Oo, di ba? Pag Yeah. namumunga ang puno ng mangga, binabato. Kaya yung simbolo dati ng mangga ay meron kang nagagawang mabuti. Meron kang output. But Harry also Pero has another mukhang hindi reference yan to ang that. takbo eh. Oh. Si Harry also has Hindi, another hindi. reference to that. Ang sasabi ni Harry, parang ang puno ng santol hindi magbubunga ng mangga. Parang Yes. sabi niya, So- yung si Amy cannot be far from the brother. So, Yes. the most telling Marcos yun line is sabi niya, tiwala ako kay Inday, hindi kay Mangga. So yun. That's the long and okay. short long and short of it. So he still doesn't trust Senator Amy, pero okay, since in-endorse ni VP Sara, they'll vote for him. Is what he's trying Which to is say. actually the line of medyo may riff din yung mga Duterte, remember? Yeah. Si Hanilet, tinanong siya eh. Di ba? Sabi niya, paekek lang yan. Yeah. Yung ano naman yung Ganda, paekek double lang yan. quote Mas there. maganda yung reaction na yan eh. Saka kahit si Sal Panelo, who is also close to the Dutertes, sinabi rin niya, in aid of election lang yung anong yan. Epal. Oh. But you have to Kaya hand it nasabi to na. VP and to Amy. If you show the video again, Direk, can we show the video again? If you have to hand it to the two of them kasi they in the video they both look appropriately sad. There, look at the. Parang there you galit go. Parang galit. Hindi kasi sabi Hindi, nila, hindi galit itim eh. daw ang Hindi- kulay look ng at the bansa eyes. ngayon. Oh, Yan diba? ang sabi nila, yun ang campaign spill dyan. Itim ang kulay ng bansa ngayon. Okay, so Oh. there Pero you go. usually kasi, Ami, sa mga campaign ads, pag masyadong negative, hindi Yes. hindi positibo eh. Ang gusto kasi hindi ng dito- importante, yung medyo positive, ba? Dito sa atin, hindi. Tapos dapat ang campaign ad mo, hindi open siya para ma-spin the other way. Halimbawa, pag sinabi mo itim, baka baratang ka na, ang iitim ng inyong budhi. Yung gano'n. So dapat yung mga PR nila mas ayusin yung kanilang messaging at saka yung kanilang ads. Dahil baka ma-misinterpret ng mga tao eh. Yeah. Gusto ng mga tao yung medyo masaya. Baka, Ronald, baka naman hindi lang nag-work sa'yo, pero Baka masyado lang cynical. to a subset of the population, baka naman mag-work sa kanila. Ako, puro negative ako eh. Baka masyado kang jaded. Pero ako kasi, hindi ako kandidato. Kaya okay lang ako nega. Kami ni Ami, lagi kami nega niyan eh. No? Kaya okay lang yun. Ay, itim ako. Nandamay Hindi naman kami. kami kandidato. Pwede kayo, guess ano naghintay? Okay. Since we're talking elections, let's bring in our first guest. We have COMELEC Chairman George Garcia. Good afternoon, sir. Can you hear us? Good afternoon sa inyo pong lahat. Good afternoon po sa mga televiewers Hi, natin. sir. Magandang hapon. Hi, Chairman. Thank you for joining us. Abok, start it off na lang. Overseas voting, Yes, sir. Yung Yes, sir. usapan ni... There were complaints coming from those who engaged in the overseas voting earlier. I understand the COMELEC is saying na it's actually a security feature to prevent vote buying or vote selling. Can you explain to us basically what it is? Kasi the complaint basically was binigyan sila ng QR code after voting overseas. They were given a QR code. They scanned the QR code to check whether their votes came in at iba lang mga pangalan supposedly lumabas. Could you tell us, sir, how it works? Una po, yung pag bumoboto kayo, mamimili kayo ng 12 senador kung 12 gusto niyo iboto. And then after that, Sir Ed, ay pipili ka ng isang party list. Tapos papakita sa inyo ang pinaka-ballot face po natin. Yes, sir. Siyempre po yun, hindi pa siya cast because they will be asked the question pa, do you want to cast your ballot vote? So, yun, hindi pa magiging basis ng vote buying yun. Kasi siyempre, pwede mo pang mabago anytime eh. Hindi pa na-cast. Pag na-cast na po siya,
syempre po mawawala na yung listahan na yun, yung pinakabalotang yan, at makikita mo na lang po yung QR code. Opo. Yung QR pagka po pinindot nyo po, ang lalabas po dyan, Sir Ed at Ma'am Amit, Sir Roland, at ang lalabas po dyan ay may makikita po kayo script, parang naka-ano po siya, naka-encrypted yung mismo. At yung pong encryption na yun, lahat ng candidates yun for the Senator 66, kasama na rin po ang 155 na party list. So, encrypted po yun. So, yung mga nakikita ng iba, for example, yung party list na pangalan ganito, tapos sabi nila, hindi naman yan ang binoto ko. Tapos may nakita na naman silang pangalawang pangalan ng party list, hindi yan ang binoto ko. Tapos may nakita sila ng pangalan ng kandidato for senator. Ganun po talaga yung kasi po encrypted. Hindi po nila makikita doon mismo na yung binoto nila sapagkat at hindi rin pwede nila ma-print. Sapagkat kung pwede po ma-print at pwede maipakita pala kung sino yung mga binoto nila, wala pong kaibahan yon doon sa mga resibo natin na pinibigay ng makina kapag po bumoboto tayo sa araw na eleksyon na pwede pala natin ilabas o pwede pala natin picturean para po paglabas natin, mapapakita natin doon sa bibili ng boto, ito po yung binoto ko, iyan po yung aking binoto. Samantalang kung pinakita mo ay yung lamang pinaka-ballot face prior to the casting of the votes, hindi rin po yung kakagatin ng bibili ng boto kasi sasabihin, binago mo naman yan pagkatapos mo maipadala sa akin yan Iba talaga yung nakast mo. So, yan po ay protection. Protection din po yan sa any intervention, interference, and at the same time, protection against vote buying. Ang total naman po, after the voting, during the counting, which is May 12 din sa ating Pilipinas, pwede po yung i-decrypt ng mga embahada natin at konsulado, authorized po sila. And doon po sa random manual audit, makikita rin po kung parehas ang lahat ng mga encrypted na results po na yan. Sir, you're saying balik. Pero Comelec Chair, di ba, basic right yan ng mga botante na makita nila yung kanilang boto bago makas. Kung yung ibang mga boboto dito ay nagagawa nila yon, bakit yung iba hindi? Di ba yun ang concern nila? Ikalawa, yung argument na ito ay to prevent vote buying, baka mas mainsulto pa yung ating overseas mga members dahil ang tingin nila sila yung pinaka-list na vulnerable sa vote buying, no? At para sa kanila mas fundamental yung right na makita nila kung ano yung iboboto nila, dahil kung yan ay sabi nyo nga makikita yan after election, alam naman nila na baliwala na yun Marami sa mga OFW natin hindi na pupunta sa embahada para i-check yung boto nila. At kung sakaling may problema, mahabang proseso pa yung reklamo na yun So, parang yun ang concern nila na una, ba't sila yung pagbibintangan ng vote buying? Sila yung pinaka-least vulnerable sa vote buying. At ikalawa, mas basic sa kanila yung right na makita yung boto nila dahil nga in the past ay rampant din yung pagmamanipulate ng boto. Kaya sana matanggal yun sa pamamagitan na makikita nila yung ibinoto nila ngayon habang bumoboto sila. Sir Ronald, nakikita po, yun nga po yung sinabi ko kanina, kita po yung kanilang pong binoto, mapapakita po yung mismong na pinili nilang 12 at yung mismong party list. Kita po yun. Kita just before you cast. Opo, pagkatapos po makast na, yun na po yung makikita po nila, encrypted na. So, ibig sabihin, yung basic right, nakita nyo po. Parang tayo rin, nakita rin natin doon sa mismong screen. Pag bumoto tayo, nakita natin yung sa mismong resibo. Pero po, later po, pagka po nakas na, hindi na po makikita na yung mismong 12 at saka yung mismong party list na isa. Naka-encrypt na po yon. Pero yung bago po makas yun, Sir Ronald, kita po nila, yung po yung napag-aralan. Pwede pa nga pong baguhin yun Halimbawa, nakapamili ka na, may tanong pa doon, do you want to change any of the vote? Pwede mo pang baguhin yun. Kasi nga po, nakita nyo, parang yung 12 na pili ko o yung 10 lang, dapat gawin ko na lang na 11 o yung 11 gawin ko na, sige nga, gawin ko 12. Pwede pa po nilang baguhin yon anytime. Kaya po nakikita po nila, Sir Ronald, yung mismong pero di ba, Chair, halimbawa dito, boboto tayo, pagka bago natin ihulog yung resibo, makikita natin talaga kung sino yung binoto natin. Sa kanila, walang ganon. Diba sa kanila wala nang ganon. Wala na po yung ganon. Yun yung kanila nireklamo. Pero problema po doon natin Sir Ronald, pagka po yun ay after makas na, tapos may opportunity sila na kanila pong ma-print o mapakita o mapicturan, ay nakas na po yun, Sir Ronald, and therefore, yun na po yung pwedeng maipakita sa kahit na kanino, yung mismo nakas po nila na yun. And therefore, yung po yung kaibahan, yung pinakita sa kanila, pwede nilang baguhin bago i-cast, at pagkatapos nung ma-cast na yung mismong boto,
at pagkatapos ang makikita nila ay yung mismong encrypted na boto. Yung po yung kaibahan lang sa dalawa. Dito po sa atin, tama pa kayo, pagka tayo boboto sa mismong presinto, lalabas yung resibo mo, ipapakita sa screen yung mismong yung lang po yung kaibahan talaga noon. Pero again, nakita po nila, Sir Ronald, yung mismong listahan na may opportunity silang baguhin pa, whatever, bago po nila i-cash yung boto po nila. Sir, I understand Comelec's concern na na hindi magamit ang resibo for vote buying and vote selling. I mean, that's always been a rule naman na avoid any chance na magkaroon ng vote buying na may resibo ka. Ang question ko lang, sir, is this kasi 'di ba ang ilalabas bali niyan is parang as you said, QR. if I understand correctly, a scrambled list of candidates, parang naka-scramble. Ako lang po, from the point of view of the voter, not the point of view of logic, the point of view of the voter, you get a list of names na hindi mo binoto. I know it's a scrambled list. Given naman po yun lalabas sa kanila yung mga pangalan na hindi naman nila kaano-ano, hindi na binoto. It might give rise to more suspicion and cast more doubts on the results of the elections. I know what you mean na you don't want to give anybody any reason to show na nabibiling boto. Pero at the same time, baka naman it also gives rise to more mistrust over the election results. Baka lang po instead of giving out a scrambled list of of candidates, baka mas maiging wala na lang. Well, alam niyo po, Sir Ed, nakikita ko po yung concern niya. Talaga pong, yan po ay properly explained sa ating pong mga post sa ating embahada at konsulada sapagkat sila po talaga ang naging frontliners namin sa voters education. Base po sa ating batas, sa ating overseas voting law, ang DFA po kasi ang in charge sa mga voters ed. Ayaw po natin, wala na pong sisihan sa ganung bagay, pero properly explain po talaga yan yung bagay na yan. And therefore, siguro nga po kung meron na pagkukulang na lang doon sa pagpapaliwanag sa bagay na yan, kami na lang po, i-take na namin yan as our responsibility. Total naman po, Sir Ed, ito ay mga pagsisimula ng pagboto. We still have until May 12 for them to be able to cast their votes. And again, meron po tayong 77 posts sa 93 posts in voting at meron po tayong 16 na post naman sa abroad na hindi po internet voting, kung hindi po nagpadala pa rin tayo ng machine. May mga bumoto na rin po tayo mga kababayan po doon sapagkat hindi po pinapagamit, for example, ng China at ng Russia ang kanila pong mga internet services. But again, ayan po, kasama na po talaga ngayon sa voters education pa namin ngayon at yung sa ating mga embahada at konsulada na sana nga maipaliwanag na maayos sa mga kababayan po natin. Sir, Chairman, speaking of vote buying, may nabanggit kayo na iniimbestigahan yung senator, ha? Yun lang natatandaan ko kasi yun yung medyo prominent yung medyo mataas yung posisyon na hinahabol, Kumusta yung investigasyon nyo? Senatorial candidate Yes, under po, investigation. Ito po, Ma'am Ami, ay ang aming Committee on Contrabigay ang nag-iimbestiga na. Doon po sa mga nauna pa ng mga local candidates nakapag-issue na po ng show cause orders at again, hinihintay na lang namin yung explanation nila within a period of 5 days. Doon naman po sa senatorial candidate, I think any moment from now, they will be issuing also the show cause order as against that particular candidate. Total naman po ang show cause order just for them to be able to explain. Part ng due process, in fact, start pa lang talaga ng due process yan. Hindi naman sinasabi may formal na case na. So later on po, we are going to reveal who this particular candidate is. And meron din po kasi mga party list na iniimbestigahan na ang aming pong Committee on Contrabigay. Sa kasalukuyan, meron na po kaming 93 national and local candidates subject of the investigation. And hopefully, later on, there will be a formal petition for disqualification to be filed against these particular candidates. Will you Ano make pong that exactly public, nature nung vote buying, nung senatorial candidate? Ano yung ginawa niya? Alam niyo po kasi kahit po hindi naman talaga yung directly nagbigay, pero nagkaroon ka ng, for example, abuse of state resources, although covered dyan ng ibang provision of the Omnibus Election Code. Pero kung abuse of state resources, tantamount to vote buying also, then yung po magka-classify din po siya doon sa election offense na yon. Yes, Sir Ronald po, we are going to put that public. Sabi nga po natin, we are making public naman po everything from those who are discriminating
from those who are using yung mga text blast machines, from those who are committing yung mga abuse of state resources o yung paggamit ng private resources, and everything we are making them public po. So para naman po ang hindi para ipahiya sila. Pero gusto po namin sabihin, wala naman po tayong papanigan, and we are going to reveal everything to the public. Sir, did I understand correctly? Kailan niyo po ilalabas yung names ng Itong mga inimbestigahan po. under suspicion of vote Lalo buying? na yung senator, yung senator. Candidate. Once na po yung show cause order, nilalabas po natin yung mga pangalan katulad po kanina sa ating pong briefing, sa press briefing dito, may mga nilabas po kaming pangalan, especially, for example, doon sa issue ng discrimination dyan sa Pasay City. O kung nilalabas po tayo names. Kaya lang po, mas magandang ilabas po yung names after ma-issue yung show cause order. Para hindi sabihin, pinangunahan muna ng minidya muna bago kami. Magbibigyan pa sila ng dahilan para lamang po makaiwas doon sa responsibility. So sir, when can we expect it to be specific? Lalo na po yung sa senatorial candidate. We understand gusto niyo pong bagyan na muna ng show cause order, but when should we expect the details? Ano po, after Holy Week po, i-expect po natin yan. Ayaw ko po i-put pressure doon sa committee headed by Commissioner Ernesto Maceda. Siya rin naman po ang nag-reveal yung sinasabi na name na yan, although hindi niya officially pang binanggit. And then, expect niyo po that it will be revealed the soonest possible time. And then, yung action naman po namin doon sa mga iba na issue ng show cause order, like for example, today, we already made an initial action, especially, for example, the one in Pasig. There was already a case filed against him for disqualification, and we're hoping to be able to resolve the same before the end of before the start of the voting, which is May 12. Sana ma-decision na po Sir- namin kaagad. Opo. Sir, if you're referring to the Attorney Christian Sia case, as I understand it, nag-reply na po siya, no? And he said the COMELEC essentially, in a nutshell, he said na parang COMELEC has no jurisdiction over it. Tama po ba? I forgot the exact legal term, pero infirmatory ba yun? Yung sinabi niya? Jurisdiction, and at the same time, it's a violation of the freedom of speech. expression. Oo. Actually, yan po ay anticipated natin as a lawyer also, and yung mga nasa panel namin, anticipated naman po namin yung sagot na yan. And the task force decided to proceed with the filing of a disqualification case against him and an election offense likewise against him. So na-file na po yung disqualification case? Yes, Thank you. na lang po, and it will have to be raffled immediately to a division, and then the division will be issuing a summon for him to officially answer iba pa po yung answer niya nung una sa show order, is to be able to file officially an answer, formally an answer doon sa formal case na na-file sa kanya, and then you expect a decision immediately after from the COMELEC division. Of course, whatever the decision of the COMELEC division is subject to a motion for reconsideration to the Commission and Bank. Sir, balikan ko lang yung sinabi niyo kanina you're looking into yung abuse of state resources. Can you qualify that for us? When is it abuse of state resources, especially if the candidate running is an incumbent? For example, si mayor, si senador, or so and so and Marami yan. can he or she use his office equipment provided for by the government, paid for by the government, as well as his office vehicles provided by the government, paid for the Staff. government, and so on down the line? Kailan siya magiging bawal? Kailan siya pwede pa rin? Iside ko na lang po, Sir Ed, yung pinaka-latest decision ng Supreme Court of which the COMELEC was affirmed by the Honorable Supreme Court. Isang governor dyan sa may bandang Region 3, at pagkatapos ginamit niya yung printing press ng mismong Kapitolyo to print the campaign materials po niya. Kinasuhan po namin siya ng abuse of state resources, and then a ground to disqualify. Dinisqualify po namin siya. Dinala niya po kami sa Supreme Court. The Supreme Court affirmed the disqualification of that particular incumbent governor simply because according to the Supreme Court, tama po, that's abuse of state resources. And at the same time, that can also be a ground for an election offense punishable by 1 to 6 years imprisonment. Yung po dyan sa Quezon City na iniimbestigahan, yung paggamit ng mga vehicles, halimbawa, ng barangay. Tama po, ang barangay officials can campaign, can support a candidate because
the final analysis, sabi ng Supreme Court, sa kaso po ng Sabili versus Comelec, they are political after the election. Apolitical lang daw sila pagka-election ng barangay. So kahit sila ay political na after the election, but still, they cannot choose the resources of the barangay to support a candidate. Yung paggamit ng mga sasakyan po nila, kahit ng mga paggamit ng mga ambulansyang hindi naman dapat ginagamit sa kampanyahan, yan po ay abuse of state resources. So meaning to say, you are using your power, your position, just to use not only the money but the resources of the government para lang to influence voters and to promote your own candidacy. Pero sir, for example, kung senador ka, kung incumbent senator ka running for re-election, example lang, how do we know if a senator or congressman is using his office's funds to travel around the country to campaign for re-election? Hypothetical lang yun. Pwedeng ganun. That's kind of hard to figure. Makita yun. Opo, pwede rin natin makita yun. Especially, di ba po, pinapublish lagi ng Commission on Audit, yun naman pong expenditure nila when it comes to transportation. Kalimita po, regular yung pagbagastos Bakit pagdating na lang ng campaign period, biglang tumaas yung paggastos na ganyan? O yung pong pagdidistribute po ng AIX, ng MAIF, tupad, o ng AKAP. Yan po, bantayan po namin talaga sa kasalukuyan. Ang dami na po namin na-receive na reports na siyempre present during the distribution ng mga ayuda na yan. Of course, absolutely prohibited 10 days before the election. But during ngayon, may mga ganyan na po mga reports sa atin at yan po yung aming tinitingnan sa kasalukuyan. Bawal ba yon at this point? Pwede po Pwede nyo silang pagbawalan? Pwede po mag-distribute, Ma'am Ami. Basta ang social worker ang magdi-distribute kasi yun naman po ang nakalagay sa guidelines. Pero kung present ang politiko tapos galing pa sa kanila, galing sa kanila ang listahan, pagka hindi sa kanila galing, hindi tatanggapin, ay ibang usapan po yun. Dahil ibig sabihin lang, violate na nila yung guidelines nila, violate pa nila yung condition namin, ginagamit pa nila yung state resources, and therefore, that's also criminal, that's a ground to disqualify, and that's also a ground on the part of the Commission to cancel the exemption initially issued. Pwede pa sila mag-posing sa ngayon. Halimbawa, nandun sa gym, pupunta doon yung Hindi po pwede. hindi rin pwede. Hindi na po. Simula po ng March 18, okay. bawal na po na naandyan ang politiko, bawal magpo-posing. Kahit nga po yung staff lang nila o kahit po yung kamag-anak nila, bawal po doon. Because otherwise, parang sinabi po natin, pwede naman parang indirect na presence. Whether direct or indirect, they cannot be there. In the final analysis, pwede naman po ma-distribute ang mga ayuda nang hindi sila present. Related po dyan, merong mga nagsasabi, bakit daw pinayagan yung 4-piece na party list? Kasi kung if you're preventing people from using state programs na mga ayuda, bakit daw napayagan na yung pangalan na yon magamit for the party list? Kasi paano kung sa susunod sa 2028, meron na rin kayong AIX, meron na rin kayong AKAP, papayagan niyo ba yon? Tupad, paano yon? Meron nga GSIS, SSS, Ami. Tama po. Pero ba? May mga na-accredit po bago tayo sa present leadership natin. Ito po yung, tingnan niyo po, at pangakong ito ay sure ako. Wala na po ma-accredit sa susunod na mga party list na ganyan yung mga pangalan. Iiwasan na po kahit pangalan ng mismo mga nasa telebisyon, yung mga telenovela, etc. Hindi na po namin papayagan yan. Kahit yung mga pangalan ng mga binibigay natin na government assistance para hindi akalain ng mga kababayan natin na yun yung mismong Yes. na yan yung tumatakbo po. At kung may mga nangyari po in the past, of course, dahil na-accredit na po, hindi namin pwede po kasing habulin kasi mayroon na silang rights na pumasok and therefore, hindi namin sila pwede habulin na palitan nyo yung mga pangalan na yan. Dahil na-accredit sila sa mga pangalan at iba po dyan, nakatakbo na ng mga nakaraang elections pa at nakakuha rin ng punong boto. So, from henceforth, wala na po kami papayagan na ganyan. You can... Pero Chair, paano na-accredit yung mga yan? May precedent case yan. Dati yung kay Richard Gomez, yung MAD. So, opo. may precedent siya. So, paano siya na-accredit? Paano na-accredit yung mga ganyan pangalan ng mga government projects? Yung pong sa MAD po kasi, may direct evidence nun to prove na-prove na yung mismong MAD kasama yung mismong nominee ay umamin na tumatanggap sila ng financial support from the government. In this particular case, nung na-accredit sila, nung wala pa naman po tayo dito sa present leadership ng commission, nung na-accredit po sila, private po sila. Kaya lang, siyempre, a part of strategy, ang ginamit nila mga pangalan, yung mga sikat na mga pangalan na siyempre, mga
And hindi po kasi sila nakapag-impose at that time ng strict prohibition sa paggamit ng mga pangalan na ganyan. So ngayon po, asahan niyo po sa susunod natin na pagpapa-accredit ng mga party list ay hindi na po sila makakagamit ng mga ganyang pangalan sa susunod na accreditation. And to think, we denied 200 applicants. Ito pong nakaraan, 42 lang po yung in-accredit ng present leadership. The lowest po yon sa kasaysayan na accreditation ng party list, in all fairness po sa present leadership ng commission. Pero paano, Chair, kung accredited na? Test case po yan, sir. Sir, pwede pong matest yan. Ayaw ko po muna sabihin kasi po baka biglang may mag-file ng kaso as against a particular party list and then questioning why the party list had used this name. Tingnan po natin kung ano magiging aksyon ng commission sa bagay na yan. Sir, kami lang ako, sir. Kami lang ng konti. I just came from BARM kasi. I want to ask you specifically about some unusual cases in BARM. Well, I don't know if it's unusual anymore kasi you saw this also in Taguig. Kung saan, for example, the husband is running for governor in one province, the wife is running for governor in a second province, the son is running for governor in a third province. Samantala yung kalaban nila, the husband is running for congressman in one province and the wife is running for governor in another province. So, layman's question lang, sir. Kasi a layman would probably think na hindi ba isang bahay lang kayo dapat nakatira? How does that work? Okay, ganito po, Sir Ed. Sa lahat po ng position from president down to the last councilor, meron po laging requirement ng residency. Yes, sir. President para maging presidente ka, 10-year residency sa Pilipinas. Sa ordinary naman po, kahit konsehal, mayor, 1 year residency doon sa place kung saan ka tumatak. Ang problem po talaga is, sa mga nanonood po sa atin, when you say resident, ang sabi po ng Supreme Court, ang sa atin po sa political law, election law, ang ibig sabihin po niyan domicile. And what is a domicile? A domicile is a place where you always intend to return. And there are two kinds of domicile. Imelda Romualdez Marcos versus the COMELEC. A domicile can be a domicile of origin, kung saan ka pinanganak, lumaki, nag-aral, etc. Or it can be a domicile of choice. Ang domicile of origin is very difficult to change. However, if you can prove that you do not have any intention to return there anymore, and you now have the intention to remain in the new place, dahil dyan ka nag-asawa, dyan na yung mga anak mo, o dyan na yung pinagkakakitaan mo, dyan na yung hanap buhay, then this is your new domicile of choice. And therefore, pwedeng dito ka na, dito na yung iyong domicile, dito na yung residence mo. Kaya po pwede makaboto dito sa bagong lugar na ito. I-abandon mo yung previous domicile na yon. However, kahit po wala na kayong bahay doon sa former domicile, sabi ng Supreme Court, pwede pa rin po sa Asistio versus COMELEC, since alam na naandyan naman talaga kayo, pwedeng kayo pa rin ay taga dyan. A person, Sir Ed, can have several residences at the same time. But a person can only have one domicile. And Supreme Court, hindi naman porket nag-asawa ka, yung bahay ninyo ang domicile ninyo. That is your conjugal house. But it may not be your domicile. Just the same, kung taga Bicol ka, pero dito kayo nakatira sa Quezon City, Quezon City na ang inyong conjugal house or abode. Pero ang iyong domicile pa rin ay doon pa rin sa Bicol. Pero sir, to have your residency spread across 3 provinces, isn't that unusual? Unusual po yan, yes. Pero for legal purposes, kaya po, pwede pong gawin. Yung asawang babae, taga dito talaga sa isang probinsya na ito, kahit nag-asawa sila, tumira na siya dito sa probinsya ng kanyang asawa, hindi pa rin niya ina-abandon yung kanyang probinsya bilang domicile of origin niya. Yan po yung Imelda Romualdez Marcos, nagsimula sa Leyte, pumunta sa Ilocos, pumunta sa San Juan, pumunta dyan sa Menjola, pumunta sa Hawaii, bumalik sa Tacloban, sabi po ng Korte Suprema, Tacloban remains to be the domicile of origin of the petitioner. So dito naman po, yun naman pong asawa na lalaki na nanatili dito, yan po ang kanya talagang domicile from the very start. Alam niyo po yan, nangyari po yan sa Taguig na binabanggit po niyo. Yung anak naman nila, ay maaaring tama no, sa lumaki sa bahay kung saan nandun si tatay, nandun si nanay. Pero later on in his life, biglang pumunta na sa kabilang probinsya. At doon sa kabilang probinsyang yun naman, ay doon siya nag-establish sa kanyang sariling domicile. Sabi ng Korte Suprema, you need not own a property
kahit nakikitira lang, kahit pandalian lang, pwedeng maging domicile yon. Kahit nga, kung sakali po, kung ang requirement po natin, dapat permanente ka doon, wala po sana tayong congressman. Dahil yung mga congressman natin, Monday to sa Thursday, more or less nasa Congress. Uuwi lang sila ng Biyernes doon sa mga probinsya nila. And therefore, babalik uli sila ng Lunes. So meaning to say, ang domicile pa rin dahil yung mga probinsya nila, yung mga distrito, pero ang kanila pong residents, other residents or residences, nandito sa Metro Manila. Okay. Chairman, going back to campaign spending, pwedeng huling tanong. Marami kasi mga kandidato ay naubos na nila, na abot na nila yung limits nila sa campaign spending. Di ba? Yung oras nila, halimbawa, sa telebisyon. Pwede ba nilang gamitin yung halimbawa mga party list na hindi nagagamit yung kanilang oras, no, para sa kanilang kampanya? Halimbawa, party list 1, 2, 3 ay hindi nagagamit dahil walang pera. So, gagamitin ng isang senador yung kanyang 122 minutes ba yun na oras niya. Isisingit lang niya ng kaunti yung party list, pero basically, yun ay magiging oras niya para sa kanyang kampanya for the Senate. Pwede ba yung ganyong klase mga lusot o mga palusot? Sir Ronald, kung siya po ay isang independent candidate, wala siyang partido politikal, at talaga namang mapapatunayan niya na siya ay membro ng party list na yon, ibig sabihin, hindi man political party yung party list, sectoral siya, o kaya sectoral party, pwede po niya magamit yung papahiram ng partido kung independent candidate. Kaya lang po, meron din po tayong rule na hindi ka pwedeng may party list ka, and at the same time may political party ka. Lalo pat kung yung party list ay isang political party rin. So dapat po, hindi pa pwedeng dalawang political party meron ka, in which case magiging independent. Dapat po, pwede mong gamitin, Sir Ronald, yung mismong time allocation, pati yung mismong spending limit ng mismong political party mo, pwedeng ipahiram sa iyo yon. Pero kung ikaw po yung manghihiram doon sa kabilang party list na hindi ka naman talaga miyembro, kahit kailan, ay mukha po hindi po pwede yun. And therefore, mag-overspend ka po. At i-charge pa rin po yan sa inyo. Again, inuulit ko, 3 piso per registered voter kapag po may partido politikal. Pag wala pong partido politikal, independent candidate, 5 piso per registered voter. Pagka naman po sa ating pong airtime sa radyo TV, una po, 120 minutes sa TV sa national position at 60 minutes sa local position. Per station po yan, per station. Sabi ng Supreme Court sa GMA 7 and ABS-CBN versus Comelec. Sa radyo naman po, 180 minutes per station sa national candidates at 90 minutes per station pag local candidates. So yun po naman yung mga requirements natin when it comes to spending. Okay, we will audit all of that after the election. Thank you so much for your time and your insights today, Comelec Chairman George Garcia. Thank you, Salamat, sir. Thank you, Chair. Okay, you're watching Storycon on One News. We just need to take a very quick break. As always, we'll be right back. Stay with us. We've got developing news to the stories behind headlines. Welcome back to Storycon, the Story Conference. I'm Ed Lingao. And I'm Regina Lay, still with us. Ami Pamintuan of the Philippine Star and Ronald Llamas, our resident political pundit. You have 3 minutes. 2 minutes. Oo nga. 2 minutes. So, sino guest natin? Sino guest natin for 3 minutes? Ikaw. Ikaw. minutes. Ikaw. Asan ka? Sino ka meeting mo? Dali, kumanta ka. May alam yan si Ronald. Anong tingin mo doon? Anong tingin mo doon, Ronald, sa Uniteam 2.0? Uniteam, ha? Uniteam. Uniteam. 2.0. Tingin ko, Ami, hindi lang ito usapin ni Camille. Usapin ito ng buong Nationalista Party. Dahil si Amy, nationalista rin eh. Oo nga Si eh. Yes, nationalista. Cayetanos and yeah. And the Bilyars, of Yes. course. The Bilyars. Tapos si Alan Peter, bumabanat para sa sister. Siya yung bumabanat sa gobyerno dahil yung sister hindi pwedeng bumanat dahil part ng administration slate. At siya rin yung nagdedepensa kay Digong, si Alan Peter. No, para yung makikinabang, yung kanyang sister, na hindi pwedeng magdepensa kay Digong at hindi naman pwedeng bumanat kay BBM. So tingin ko ang usapin dito, buong nasyonalista ito. Pwede ba maging kingmaker sa 2028 ang nationalista? Kingmaker, baka
kung masusurvive ni Sara yung impeachment at yung mga possible criminal cases, malinaw, doon pupunta ang nasyonalista. Malinaw yun. Pero hindi ba vulnerable yung mga bilyar? Marami silang negosyo eh. Yes. In 3 years, maraming pwedeng gawin sa'yo. Maraming pwedeng gawin sa'yo administrasyon, di ba? Tama. Yun ang problema nila. They're the richest family ngayon. At sila ay naging rich dahil sa kanilang mga ugnayan sa gobyerno. Yung kanilang anak naging head ng Department of Public Works and Highways. Di ba? So, pwedeng ungkatin yung mga posisyon na yan nila sa gobyerno na posibleng nakinabang yung kanilang mga negosyo. Yun yung kanilang mga vulnerability na pwedeng diinan ng gobyerno. Huwag mong kalimutan, may 3 taon pa yung gobyerno. Yes, yun na nga. Medyo matagal yun eh. In fact, may mga umuugong na ngayon sa business community about it eh. Yes. At sila rin yung author ng rice tariffication law na ang sabi ng iba, sila rin yung mainly nakinabang. Dahil dapat kasi ang purpose niyan ay babaan yung presyo ng bigas eh. Hindi nangyari. So babanatan sila dyan. No? Uungkatin yung mga business deals o negosyo nila in relation sa rice tariffication law. So yan yung problema pag ikaw ay negosyante at politiko at the same time at hindi mo kakampi yung gobyerno. Kaya puro negosyo na lang, hindi na ako tumatakbo. Okay, hindi ko natatanong ka ng negosyo mo. Yung negosyo niya, politics din. Puro monkey business. Puro monkey business nga. Okay. Madali, good day mo na. We'll leave that Para isang there. araw na tayo. Thank you so much. May 1 minute pa. May 1 minute Wala pa. na. Wala na. Sabi- 1 minute sabi- pa. sabi- Wala na, tumingin ka nga doon sa mo. Nakaano tayo yung, yung global, time, Pare-pareho yung oras, Thank you so much for joining StoryCon today. I'm Iva Mituan, Editor-in-Chief of the Philippine Star, Ronald Llamas, a resident political pundit. Join us again tomorrow, 4 p.m. for StoryCon. I'm Regina Lay. I'm Ed Lingao. We are One News, all sides, all the time.